Gandang umaga po sa inyong lahat. Tatawaging Emmanuel ang Mesiyas na darating. Ngalan niya'y ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa atin upang tayo ay makapiling. Hindi lang para makapiling, ngunit ang Emmanuel, pangangalan ng Hesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Paano niya tayo iniligtas? Sa pamamagitan ng paghihirap at kamatayan. Lahat ng bagay na mahalaga ay may akmang kabayaran. At tayo rin nagbabayad. Tayo rin maghihirap, tayo rin mamamatay. God did not promise us an easy life, but a life that is full of meaning. Pati bawat luha na dumadaloy sa pisngi ng bawat isa, bibigyan ng Emmanuel ng kahulugan dahil siya mismo ay tumangis. Dumaloy din ang luha sa kanyang pisngi at namatay siya ng isang kahindik-hindik na kamatayan. Yung mga paro-paro, uod mo na yan, caterpillar. Minsan maganda tignan, marami dyan, Makati, mabalahibo, kain ng kain. Sa akmang manahon, titigil ng pagkain at hahabi siya sa kanyang katawan. Parang inililibing niya yung kanyang sarili. Tapos, sa loob niyan, unti-unting nagiging paru-paro. Sa akmang panahon, lalabas siya. Chrysalis ang tawag dyan eh. Yung pupa, lalabas, butterfly na, at magsisika na lalabas doon sa kaniyang sariling pinagtaguan. May isang tao minsan, nakita niya, naghihirap yung paru-paro. Kumuha siya ng gunting, ginunting niya yung chrysalis. Namatay yung paru-paro. Kailangan pala ng bawat paru-paro yung paghihirap na lumabas doon sa kanyang hinabi, sa kanyang sarili, para ma-exercise yung kanilang mga pakpak. Pag ginupit mo yan, biglang lalabas na lang. Kulukulubot yung kanilang pakpak. Hindi sila makalipad. Mamamatay sila. Hindi matutupad yung kanilang tadhana na malayang lilipad-lipad sa bawat bulaklak. Ganyan din ang buhay ng tao. Lahat ng ating pighati, kagaya ng si Emmanuel, ay nagkakaroon ng kahulugan sapagkat like gold tried by fire, nagiging dalisay ang ating kalooban sa bawat luhang papatak at dadaloy sa ating pisngi. Kung wala kang kahirapan, baka para kang paru-paro na hindi tumuwid ang iyong pakpak. Hindi ka lubusang magiging tao. Kaya ngayong panahon ng Adbyento, sa pagdating ng Emmanuel, pag-isipan natin kung paano magiging mapanligtas ang ating paghihirap. Kagaya ng ang paghihirap ng Emmanuel ay nagligtas sa buong sangkatauhan. By His wounds, you have been healed. Sabi ni Propeta Isaías. Kaya pinapaalalahanan tayo ngayon kung ano ang kahulugan ng pighati at pasakit sa buhay natin dito sa daigdig.
At tinitignan tayo na dahil, at sinasabihan tayo na dahil may Emmanuel, dapat iba ang pagtingin natin. May isang estudyante sa UP na sangkot sa pambobogbog sa fraternity, initiation rites. Nakulong. Ilang taon siya dyan sa Quezon City Jail. Paglabas niya, naipangako niya, tutulungan niya yung mga unjustly condemned. Naging abogado. Kilala ngayon sa buong mundo. Nag-aral sa University of Michigan. Ganito ang sabi ng Makata. 2 men looked out of prison bars, one saw mud, the other stars. Okay? Lahat-lahat tayo naghihirap. Maniwala ka man na si Jesus ang Emmanuel o hindi, maghihirap ka pa rin. Ipinanganak ka nga sa paghihirap ng nanay mo, mamamatay ka rin sa sarili mong paghihirap. One saw mud, the other stars. Pinapakita sa atin na kagaya ng ang kanyang kahirapan, ang kahirapan ng Emmanuel, naging mapanligtas, magiging makahulugan din itong ating paghihirap sa COVID, itong darating na paghihirap dahil lugmok ang ekonomiya, ang darating pagmaghihirap dahil sa climate change, dahil sa climate emergency. Nasa atin yan. Tignan mo ba yung putik? Tignan mo yung bituin. Sa buhay nga ni San Jose, amain ni Jesus, they were not spared pain. Kaya minsan, pag nagro-rosary ako, joyful rosary, pinagnilayan ko rin na it's not 100% joyful. First joyful mystery, the Annunciation. Naglumihanan si Maria, hindi niya maintindihan paano siya magiging ina. Sabi niya, wala naman akong relationship sa isang lalaki pa. Worry, anxiety, kagaya ni San Jose ngayon na ang tagal niya hindi siguro makatulog ng ilang gabi. So, iiwanan ko kaya o pakasalan ko o kagaya natin, minsan may utang tayong babayaran, hindi tayo nakakatulog. Minsan may anak tayo na suwail, hindi tayo nakakatulog. Minsan nagdududa tayo kung may ibang babae na yung asawa natin. Nahihirapan tayo, hindi tayo makatulog. One saw mud, the other stars. Presentation, second joyful mystery. Naglakbay ng malayo si Maria at naging domestic helper ng 6 na buwan kay Saint Elizabeth. Third joyful mystery, the birth of our Lord. There was no room in the inn. Buntis si Maria, naglakbay sila ng malayo. Pagdating doon, wala pa silang matirhan. So, the Emmanuel was born in a manger and wrapped in swaddling clothes. Fourth joyful mystery, presentation. Sabi ni Simeon, and your heart shall be pierced with the sword. Fifth joyful mystery, the finding of Jesus in the temple. 3 days na nawala si Jesus. Nabiro mo yung pag-alaala kung napaano na yan. Baka na AJK na yun. Kung ano-ano nang nangyayari sa kanilang anak. There is no such thing as pure joy in this world. The Emmanuel suffered and died, and by His wounds we have been healed. Kaya, ngayong Paskovid, ang tawag ng dambana ng banal na diwa, Shrine of the Divine Word. Paskovid ang tawag. Dahil, tingnan mo kayong lahat, may face mask, may face shield,
Dami nang namatay sa buong mundo, milyon na. Sa Amerika lang, 300,000 plus na yun. Dahil sa COVID. Ang ibig sabihin ng Adbyento, ang ibig sabihin ng ating pananampalataya, yung post-COVID will make us better human beings, will increase our integrity, will deepen our relationships with others, especially with Mother Earth. And it will also make us more productive. Ang daming magugutom. Paano natin pakakainin yan? By His wounds, we have been healed. Dapat ganun din ang mangyayari nitong ating paghihirap, sapagkat yun ang pangako ng Emmanuel. I do not promise you an easy life, I promise you a life that is full of meaning. Kaya yung kahirapan natin, may kahulugan yan. And through the eyes of faith, hindi yung putik ang ating makikita, kundi yung bituin. Yan ang good news. Kung walang pananampalataya, walang Emmanuel, naghihirap ka na, tapos lalamunin ka ng kadilimang walang hanggan. Death is our last enemy, sabi ng mga atheist. Ano sabi ni St. Paul? Oh death, where is your victory? Death, where is your sting? Sapagkat nanganak si Maria ng isang batang lalaki, pinangalanan nilang Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.